Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin. Ang mga aral ng Iglesia Katolika na lalong nagpapatunay na tumalikod ito sa tunay na pananampalataya. Napag-aralan natin sa nakaraan na ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay natalikod sa tunay na pananampalataya at naging Iglesia Katolika. Hindi po alam ng marami yan. Pero yan po ang katotohanan, yan ang nangyari. Pinag-aralan natin sa unang dalawang leksyon na ang iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo at pinamahalaan ng mga apostol natalikod nang mamatay ang mga apostol. Yung mga nanguna sa iglesia noon, nagturo ng mga aral na iba sa ipinangaral ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol. Kaya naligaw ang mga kaanib sa unang iglesia at yung mga nanindigan sa tamang aral, nilipon, pinagpapapatay. Kaya ang kinamulatan natin, hindi na ang tunay na iglesia, kundi ang iglesyang talikod na. At yun nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang iba pang mga aral ng Iglesia Katolika na lalong nagpapatunay na tumalikod nga ito sa tunay na pananampalataya. Diyan na tayo sa unang bilang. Anong aral ng Diyos ang sinalungat ng Iglesia Katolika? Ito sagot. Ang aral na huwag sasamba sa mga larawan ng tao, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Alam niyo, napakahigpit ng pagbabawal ng Diyos tungkol sa pagsamba sa larawan. Nakasulat yan sa Exodo 23-5. Mabuti ay basahin natin yung mga talatang yan. Ganito nakasulat. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo't ikaapat na sali ng lahi ng mga napopood sa akin. Malinaw ito mga kapatid, mula pa sa unang panahon, kabawal-bawalan na ng Diyos ang paggawa ng larawan na pagkatapos gawin ay niluluhuran, pinaglilingkuran. At yan nga sa Roma 1:23-25, sinabi doon, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Kaya yung sinabi namin sa inyo na aral na sinalungat ng Iglesia Katolika, yun totoong nangyari. Yung pagsamba sa larawan, yun ang nakikita natin ngayon sa loob ng Iglesia Katolika. Yan tayo sa kasunod na bilang. Inaamin ba ng Iglesia Katolika na sila'y sumasamba sa larawan? Ito sagot. Oo, sinasamba nila ang di umano ay larawan ni Kristo at lumuluhod sa larawan ng kinikilala nilang mga santo.
Nakasulat yan sa isang aklat Katoliko, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Sa Iglesia Katolika ay may mga larawan o imahen ng di umano ay larawan ng Panginoong Kristo. Di lang makikita yun sa simbahan, pati sa mga bahay. Hindi lang yung di umano'y larawan ng Panginoong Kristo, pati yung mga kinikilala nilang mga di umano ay mga santo na may kasamang hayop, ibon, at mga gumagapang. Niluluhuran nila yon. Ano ang halimbawa ng mga larawan sa Iglesia Katolika ng mga santo na kanilang niluluhuran at sinasamba? Ang larawan ni San Pedro na may kasamang manok. Ang larawan ni San Isidro na may kasamang kalabaw o baka. Ang larawan ni San Francisco ng Assisi na may kasamang kalapati. At ang La Purísima Concepción, larawan ni Maria na ang kasama ay ahas at marami pang iba. Niluluhuran nila yan. Samantalang kabawal-bawalan ng Diyos. Ngayon ang sinasabi ng iba, ay hindi naman kami sumasamba. Niluluhuran lang namin. Kaya ang kasunod nating tanong, anong katumbas ng ginagawa ng mga Katoliko na pagluhod sa harap ng mga larawan? Ito sagot, nakasulat sa Biblia yan. Ang pagluhod ay katumbas ng pagsamba. Nakasulat yan sa awit 95:6. Masama ba yun? Na lumuhod sa larawan? Una, bawal ng Diyos eh. Pero yung kasama ang idudulot nun sa tao. Pagka ginawa, yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang masamang ibinunga ng pagsamba ng tao sa mga larawan o imahen? Ito sagot. Ang pagsamba sa larawan ay nagbunga ng iba't ibang uri ng kasamaan. Nakasulat yan sa Roma 1:23, 28 hanggang 32. Mabuti ay basahin na rin natin yung nilalaman ng mga talatang yun. Sang-ayon kay Apostol Pablo, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil doon sa pagpapalit nila ng kaluwalhatian ng Diyos ng larawan ng tao, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang o pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan, at suwail sa mga magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Yan ang masamang bunga ng pagsamba sa larawan. Ipinahintulot na sila ng Diyos sa iba't ibang uri ng kasamaan. Hindi ba ang mga kasamaang ito na inisa-isa ng Biblia ay karaniwang nasusumpungan sa mga taong sumasamba sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyosan? Mga kababayan naming mga Katoliko na makakarinig ng pagtuturong ito, hindi po namin kayo tinutuligsa. Wala kaming layuning saktan ang inyong damdamin. Ang pinag-aaralan natin
yung nangyari na pagtalikod sa tunay na Iglesia ni Kristo. Ang pagtalikod na bago yung mga aral. Yung itinuro ng Panginoong Kristo at ng mga apostol na iba pagkamatay ng mga apostol. Ano nga ang masamang ibinunga ng pagsamba sa larawan? Yung iba't ibang uri ng mga kasamaan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bukod sa pagsamba sa larawan, ano pa ang ginawa ng Iglesia Katolika na nagpapatunay na ito'y tumalikod sa tunay na pananampalataya? Ito sagot. Binago ng Iglesia Katolika ang tamang paraan ng pagsamba at tinawag ito na misa. Mababasa natin yan sa History of the Mass. Tinatawag na misa yung ginagawang pagsamba ng Iglesia Katolika. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ba ang tinatawag ng mga Katoliko na misa? Ito sagot. Ang misa ay galing sa salitang Ebreong misak. M-I-S-S-A-C-H. Misak. Na nangangahulugang malayang pag-aalay. Sa makatwid, pagka nagmimisa, meron silang iniaalay o walang hanggang pag-aalay ng sakripisyo. Sa tuwing binabasbasan ng pare ang tinapay at alak, ay iniaalay nila si Kristo na sakripisyo para sa kasalanan. Nakasulat yan sa isang aklat Katoliko, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Bakit ang pagsamba na tinatawag na misa ay itinuturing na pagtalikod sa tunay na pananampalataya? Ito sagot. Sapagkat hindi kailangang araw-araw ay ialay na sakripisyo si Kristo para sa kasalanan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan at ang bisa nito ay magpakailanman. Nakasulat sa Biblia yan, sa Hebreo 7:27. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano pang isang dahilan? At ang misa ay itinuturing na pagtalikod sa pananampalataya. Ito sagot. Sa banal na hapunan, ay iniutos ni Kristo sa kanyang mga alagad na kainin ang tinapay upang alalahanin ang kanyang katawan at inumin ang katas ng ubas upang alalahanin ang dugo niyang mabubuhos sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ang mga Katoliko ay pinakakain lang at hindi pinaiinom pagka sila'y nagkokomunyon. Ano pa ang dahilan kung bakit ang misa ay itinuturing na pagtalikod sa pananampalataya? Sapagkat itinatag ng Panginoong Kristo yung banal na hapunan. Yun nga ay para alalahanin ang kanyang katawan at dugo na mababayubay sa krus, yung kanyang katawan, mabubuhos ang kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagsasagawa ng banal na hapunan, iniutos ng Panginoong Kristo na kanin ang tinapay. Yung tinapay para alalahanin ang kanyang katawan. Sa makatwid, yung tinapay sa panahon ng banal na hapunan, sumasagisag sa katawan ng Panginoong Kristo. Iniutos din niya, inumin ang katas ng ubas upang alalahanin ang dugo niyang mabubuhos sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sapagkat sa makatwid, utos na uminom para alalahanin ang dugo ng Panginoong Hesukristo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Pero ano ang ginawa sa loob ng Iglesia Katolika pagka sila ay nagkukomunyon sa panahon ng misa? Pinakakain lang. Hindi pinaiinom yung mga dumadalo.
yung mga kaanib, yung mga nagkokomunyon. Maliit na bagay ba yun? Wala bang problema doon? Diyan tayo sa kasunod na bilang. Bakit ang gawaing ito na tinutupad sa Iglesia Katolika ay itinuturing na pagtalikod sa pananampalataya? Ito sagot. Sapagkat sinabi ng Diyos na kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Napakahigpit ng tagubili ng Diyos. Na kung anong bagay ang iniuutos niya, yon ang dapat nating isagawa. Huwag nating dadagdagan, huwag nating babawasan. Maraming aral sa Iglesia Katolika ang dagdag at bawas. Nabago nga yung mga aral na itinuro ng Panginoong Kristo at ng mga apostol. Marami na pag-aralan na natin sa mga nagdaang leksyon at itong pinag-aaralan nating leksyon. Yun lang, paggawa ng larawan, pagluhod, pagsamba sa larawan, dagdag yon. Sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Sapat ang Diyos na dapat sambahin siyang lumalang, siya may-ari. Siya ang lumikha sa bawat isa sa atin na dapat nating sambahin. Pero sa Iglesia Katolika, bukod sa Diyos, meron pang mga larawang niluluhuran at pinaglilingkuran. Ano naman yung pagbabawas? Itong binanggit dito. Yung tungkol sa banal na hapunan, na pagka sila'y nagkukumunyon, nagmimisa, dapat kumain ng tinapay, lumalarawan sa katawan ng Panginoong Kristo at uminom ng katas ng ubas na lumalarawan sa dugo ng Panginoong Kristo. Pero anong ginagawa sa loob ng Iglesia Katolika? Pinakakain lang ng tinapay, yung ostia. Hindi na pinaiinom. Kung meron mang umiinom, yung pare na nangangasiwa ng misa. Pero yung mga kaanib, yung mga miyembro, pinakakain lang ng tinapay. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang sasapitin ng mga nagdadagdag o nagbabawas sa mga salita o kautusan ng Diyos? Ito sagot. Aalisin ang kanilang bahagi sa bayang banal o hindi sila maliligtas. Sa makatwid, yung nagdagdag, nagbawas sa mga aral ng Diyos, mawawala sila ng bahagi doon sa bayang banal. Katumbas ng hindi sila maliligtas. Sa halip, ang tatanggapin nila ay ang walang hanggang kapahamakan sa araw ng paghuhukom. Pahihirapan sila araw at gabi sa dagat-dagatang apoy at asupre. Yan yung nakasulat sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Kung gusto ninyong matiyak, basahin ninyo sa mga talatang yan ng Biblia. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong utos ng Diyos sa mga nasa Iglesia Katolika para huwag silang madamay sa parusang walang hanggan? Basahin natin ang sagot. Dapat silang lumabas sa Babylonia. Ang Babylonia ay nangangahulugang Roma. Kaya dapat lumabas ang tao sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakasulat yan sa Apokalipsis 18:4 at 2. Hula ito ng Biblia. Mabuti ay basahin natin ang nilalaman ng mga talatang yun. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan
at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Utos ng Diyos, yung bayan niya, yung mga lingkod niya, magsilabas sa kanya upang huwag madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag magsitanggap ng kanyang mga salot. Alin ba yung sa kanya na dapat doon lumabas? Yung kinikilala ng Diyos na bayan niya. Pagka itinaas natin sa talatang 2, ganito sinasabi, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho, ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Saan pinalalabas ng Diyos? Yung kinikilala niyang bayan para wag madamay sa kanilang mga kasalanan at wag tumanggap ng kanyang mga salot sa Babylonia. Alin yung Babylonia? Yung naging tahanan ng mga demonyo, yung naging kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Yan na nga ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Iglesyang talikod sa mga aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol. Hula ng Biblia, Babylonia. Magsilabas kayo sa kanya. Ang Diyos ang nag-uutos. Lumabas tayo sa Iglesia Katolika. Mga nakikinig sa amin ngayon, kaya ang maraming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon ay dating Katoliko na umanib sa Iglesia ni Cristo, dahil sa narinig namin ang katotohanan, ang tunay na nangyari sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka lumabas kami sa Iglesia Katolika, saan kami dapat umanib? Sa tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya po may Iglesia ni Cristo ngayon sa mga huling araw na ito, sapagkat natalikod na ang unang Iglesia ni Cristo. Kung hindi natalikod ang unang Iglesia ni Cristo, yun ang kinamulatan natin. Wala nang Iglesia ni Cristo ngayon sa mga huling araw na ito, pero natalikod nga eh. Kaya para mabigyan ng pagkakataon ang mga nasa loob ng Iglesia Katolika, ito panawagan ng Diyos, magsilabas kayo sa Kanya para wag tayong tumanggap ng Kanyang mga salmo. Kaya, suriin ninyo ang Iglesia ni Cristo. Makinig kayo sa ginagawa naming pagtuturo sa inyo. Kung may problema man ang Iglesia ni Cristo ngayon, sapagkat nasasangkot sa ibang bagay na walang kinalaman sa espiritualidad, gaya ng pamumulitika, yun ay gawa lang ng kasalukuyang mga tagapanguna. Pero ang Iglesia ni Cristo bilang organisasyon, puro ito. Yung mga aral na itinuro ng sugo ng kapatid na Felix Manalo at ng kapatid na Eranio Manalo, pawang katotohanan, pawang mga dalisay na mga salita ng Diyos. Kaya kung aanib kayo sa Iglesia ni Cristo dahil sa itong tunay na Iglesia, dahil sa itong itinatag ng Panginoong Kristo, ito ang ipinalit ng Diyos at ng Panginoong Kristo sa Iglesia ni Cristo natalikod noong unang siglo. At ito na ang iglesyang daratnan ng araw ng paghukom sa ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo. Sa susunod ay yan ang pag-aaralan natin. Ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914. Ito ay katuparan ng mga hula ng Diyos
na nakasulat sa Biblia. Sana ay mapakinggan niyo iyang leksyong yan at ang mga susunod pang mga leksyon na nagpapatotoo na ang Iglesia ni Kristong tunay na iglesia at sugo ng Diyos. Ang kapatid na Felix Manalo na nangaral ng Iglesia ni Kristo. Bago tayo manalangin ay balikan natin ang paksa ng leksyong pinag-aralan natin. Ang mga aral ng Iglesia Katolika na lalong nagpapatunay na tumalikod ito sa tunay na pananampalataya. Tumayo kayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Patuloy naming tinatanggap ang iyong dalisay na mga aral na lalong nagpapatibay ng aming pananampalataya. Ama, salamat mula sa maling pananampalataya, binuksan mo ang aming pagkaunawa. Ginamit mo pong kasangkapan ang iyong sugo sa mga huling araw na ito, ang kapatid na Felix Manalo, para maunawaan namin ang iyong mga katotohanan. At ngayon nga, ito ang aming pinaninindiganan sa loob ng tunay na iglesia. Maawa ka po sa mga kabataang patuloy naming nakakasama sa pagsamba na lubos din nilang maunawaan ang mga aral mo upang sila'y maging mananampalataya kasama ng mga magulang. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami. Tinawag mo po kami sa iglesia. Inihandog mo po ang iyong mahalagang buhay at dugo para mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kaming mapanindiganan ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Maingatan, pakamahalin namin ang aming kahalalan hanggang sa aming mga kamatayan. Ama, ang mga taong makakarinig ng mga salitang ito, nakabilang pa sa kinamulatang relihiyon, bigyan mo sila ng pagkaunawa. Huwag ang makita nila ay wari bagang tinutulig sa namin ang mga aral sa loob ng Iglesia Katolika. Ang makita nila ang katotohanan ng iyong mga salita, ang mabuti naming layunin at hangarin na sila'y mapaanib sa tunay na iglesia. Gaya po ng ginawa mo sa amin nung kami wala pa sa tunay na iglesia. Tinawag mo kami, kinilos mo ang aming puso, pinaunawa mo sa amin ang iyong mga katotohanan. Ama, lubos ang aming pagsampalatayang dininig mo ang aming panalangin, lubos na ipinatawad ang mga kasalanan at pagkukulang namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.